time na marinig akong meron po ba dito na first time akong ayan, meron daw si Mentor Carmen from British Columbia. So from Canada, ayan, meron din si Mentor Dina. Ayan. So anyway, kung first time niyo ako ma-meet, no, ako po ay excited din na ma-share sa inyo yung journey ko dito sa business natin. And I hope itong mga mapapag-usapan natin ngayon is makatulong din sa inyo to really boost yourself na magustuhan at gawin tong ginagawa natin at mas lalong tumaas yung determination nyo na ma-achieve yung mga goals natin dito sa business. I don't know kung may mga work po. Sino po yung working? Okay lang po ba pa-comment one yung mga working? May mga nag-work pa po ba sa inyo dito? Kagaya ni Mentor Naomi dati na nag-work. Diba? Pero ngayon, isa na sa mga full-timer. Ayan, si Mentor Wilma, Raul, Laila, Zandra. Ayun. So madami-dami din po pala, no? Meron po ba dito mga full-timer? Okay lang comment 2 yung mga full-timer. Mga wala ng trabaho, yung mga umayaw na. Si Mentor Rico, of course, si Mentor Dina, si Mentor Naomi, Mentor Edward, Mark Daniel. Ayan. Sige. So, I hope itong mapag-usapan natin makatulong sa ating lahat regardless kung ikaw ay nagtatrabaho or wala, no? So, by the way, just to give you a quick idea about myself, no? My name is Mentor Stephen John Ardeleza. So, isa po ako sa mga core mentors ni Mentor Catherine Policarpio. I don't know kung kilala niyo si Mentor Cat, na? So, Mentor Cat po, syempre sino ba naman hindi nakakilala sa top 2 overall natin. Si Mentor Cat po ang nag-refer sa akin at nag-joke. Actually, parang hindi. Parang sarili ko yata. Parang sarili ko pala talaga yung nag-joke sa akin dito. Hindi pala siya. So, si Mentor Cat po yung nag-refer sa akin at nag-invite sa akin dito sa business na to. Pero initially talaga, gusto ko talaga yung extra income. Si Mentor Cat po kasi kung hindi niya natatanong, parehas po kami na nag-work sa call center. So parehas kami ng company and doon kami nagkakilala. Pero prior to that, prior ako ng call center, ako po talaga ay nag-work sa isang semiconductor company before sa May Cavite, General Trias. So this is my first job after graduation as an equipment engineer. So alam mo yung excited ka kasi may trabaho ka. Yes, eto na, magkakaroon ako ng pera. Yung gano'n, di ba? May gano'n tayong feeling, di ba? After graduation. Tapos magulat-gulat ka, yung trabaho mo, 8.5 lang pala yung sahod. Yun, nangotigo ka, ginalingan mo sa school, tapos 8.5 lang. Sino ka-experience sa mga ganun? Yung talagang excited ka, tapos nagulat yung sahod lang, liit. No? Kasi, syempre, ganun yung exposure natin sa school, na after school, magkakaroon ka na ng magandang trabaho, pero gulat ka, ang liit lang pala. So, ako, nagtrabaho ko dito for 3 years. And then, eventually, I decided to move out and try a different work na hindi na related sa akin sa ginawa ko sa school ko or sa trabaho ko. Kumbaga this time around I decided to do this work not because of my passion or not because of my line of work, pero gusto ko na lang kumita. Yung umabot ka sa ganon na kahit ano yan basta kumita ako, igo na yan. May mga kakilala din kasi ako na graduate ng engineering tapos ibang field naman yung ginagawa, graduate ng nursing, ibang field yung ginagawa, graduate ng education, ibang field yung ginagawa. May mga ganun ba dito? Yung education graduate ka tapos ang ginagawa mo nagkukumpuni ng mga kung anik-anik. Yung ang layo ng course mo sa trabaho mo ngayon. May mga ganun po ba dito? Bakit kaya ganun, no? Oo po, sabi ni Mentor Offie, HRM po ko. Oh, si Mentor Naomi, HRM, di ba? Tapos napunta sa bench ba? Bench yata yun, ha? O, asan doon yung hotel sa bench? Pero kumbaga, kung iisipin mo, bakit natin nagagawa yon? Bakit pinipilit natin yung trabaho kahit hindi natin linya?
teacher, naging accountant because of estado talaga ng ekonomiya natin, no? Maraming maraming gumagraduate, konti yung kailangan sa trabaho, 'di ba? So kaya ang ending ko, na call center ako. So this is my first call center sa may Makati to, no? So diyan ako first nagtrabaho, then after 5 months or 6 months lumipat ako. Doon ako napunta ngayon sa TELUS International Philippines. Kaya medyo familiar ako sa Canada, especially in Alberta and British Columbia kasi yan yung support ng ano ko, ng work ko before. I was with TELUS International Philippines for 9 years. So dito, dito ako talaga na-hone as a person, as a leader. So na-improve talaga yung leadership skills ko dito, even my communication skills. Kasi sa totoo lang, mukha lang ako magaling mag-English, pero sa totoo lang, hindi talaga ako magaling magkwento, magsalita, makipag-usap. Magbasa, baka magaling ako. Pero hindi kasi pwede yung nagbabasa ka pag nasa calls ka eh. So kailangan talaga conversational kasi pag nasa call center ka. So it was really a hard time para sa akin na lumipat from lagi Pinoy nakasagot sa TELUS. So totoo po, ang dami namin sa TELUS International Philippines. Mostly 80% kasi ng mga calls nyo are Filipino handled yung mga calls. So I resigned dito sa TELUS International Philippines noong 2015. Tapos nag full-time na ako sa network marketing. Naging trainer naman ako dito before I resigned. So kumbaga, medyo medyo malaki din yung bearing ng trabaho ko kasi lahat ng new hire, ako yung nag-handle, ako nagtuturo, ako nag-explain, ako na even pati yung geographical ano ng Canada, tinuturo namin pati culture no ng Canada, tinuturo din namin. So yan yung mga idea ko about Canada no. From Alberta po ako. Yan. So medyo mahirap din siya maging trainer. Ito yung mga optic TV connection, kami yung nagto-troubleshoot niyan. Alam mo yun yung hindi mo pa na-experience yung TV connection ng TELUS, pero ikaw ang magtuturo pa paano mag-troubleshoot, di ba? So minsan ang hirap tsaka ang ironic isipin na bakit ka magtuturo ng bagay na hindi mo alam. Pero all we have lang is yung mga modules lang namin, binibase lang namin lahat ng alam namin doon sa tinuturo lang din sa amin ng mga onshore trainers from Canada, yeah, Optic TV. 'Di ba, te? Kaya pagka halimbawa may agent ka na tumawag sa'yo, hindi marunong mag-troubleshoot, ako nag-train do'n. Charot. 'Pag yung mga 'pag yung mga support niyo hindi marunong, ako nag-train do'n. Hindi, joke lang 'no. So, eto naman po yung work ko before that. Then napasok ako sa TELUS, sa call center na, and this was my or sa I Am Worldwide, and this was my first income sa networking 'no. So, nung nagkaroon ako ng chance na na yung business, nag-decide talaga ako na gawin siya full-time after 10 months. Actually, hindi ko naman talaga intention na mag-networking. Kaya meron ba dito na gusto talaga mag-networking? Ako kasi ang background ko sa networking, wala akong idea talaga sa networking. Dahil hindi naman ako lumaki na negosyante, hindi ako na-expose sa mga networking, pero na-expose lang ako sa work. Kasi family namin, 'di daw gusto ni Mentor Naomi, 'di ba? So, parehas tayo. Ang dami sa atin dito na hindi natin gusto talaga mag-networking. Lahat tayo na-expose lang sa mindset na magkaroon ka lang ng trabaho, magtrabaho ka lang ng magtrabaho. Yeah, so gano'n lang yung naging mindset ko din. Magtrabaho lang ako ng magtrabaho, galingan ko lang para pagka magkaroon ako ng magandang posisyon, lalaki yung income ko and all. I'm pretty sure narinig niyo na yan, pang ilang beses niyo na siguro yun narinig, 'di ba? Huwag na nating itodo pa, charot. Kasi okey na yun sa kanila, 'di ba? Kaso na-realize ko, parang sa 3 years ko sa Semicon, 9 years ko sa call center, parang walang nagbabago. Ang nagbabago lang is yung mga utang ko tumataas at dumadami. Nakaka-relate ba kayo diyan? So kaya nung time na 'to, hindi ko siya talaga intentional na hanapin. Nagkataon lang nakita ko yung mga post ni Mentor Kat. Kasi sa Mentor Kat tsaka ako, magka-office mate kami. Hindi kami gano'n ka-close, pero nakikita ko siya sa opisina namin.
hindi ko siya maramdaman kasi kahit wala siya, okey naman ako. So, gano'n yung relationship namin ni Mentor Kat, pero magka-friends kami sa Facebook. So, there was this time na nakita ko yung post niya na may 20,000 siya na kinita in 1 week. So, dun na ako actually, ang una ko talagang naramdaman inggit. So, yun yung totoo, nainggit ako sa kinita niya. Bakit? Kasi parehas kami nagsasanla ng ATM, nangungutang kami sa work, nanghihiram kami ng pera sa kung kani-kanino, even mga boss namin hinihiraman namin, even mga agents namin hinihiraman namin ng pera, which is very common, 'di ba? Lahat naman siguro tayo na-experience yung mga ganyan, mangungutang ka sa kaopisina mo, mangungutang ka sa mga naglo-loan diyan. So, parehas kami gano'n yung buhay. Tapos nakita ko may 20,000 siya, isang linggong kinita niya sa kung ano man yung negosyo niya daw. So, sa isip ko, bakit may gano'n? Ano yun? Kumbaga, ang tinitingnan ko 'pag sikat, nagtuloy-tuloy dito at kumikita ng ganito kalaki, hindi na yan mangungutang, makakaalis na siya sa utangan, 'di ba? Parang gano'n lang yung nasa isip ko. Tapos ako, kung hindi ko 'to gagawin, paano ako makakaalis sa utangan, 'di ba? So, nung araw na yun na nakita ko yung mismong post niya, nag-inquire ako agad sa kanya. On my way home nung umaga, nag-inquire ako sa kanya, kasi panggabi kami ng shift. Sabi ko sa kanya, "Kat, ano yung pinagkakakitaan mo?" So dun nagsimula hanggang sa kinagabihan, 7:00 bago ako pumasok, gano'n ako ka-excited malaman. 7:00 bago ako pumasok, nag-meet kami sa Starbucks. So, sinama ko na si Mentor JC dun sa meeting na yun 'no. Nag-meet kami sa Starbucks, diniscuss niya na sa akin, sa sobrang gusto ko na talaga mag-join after namin mag-usap. Kaso ang problema ko nun pera. Wala akong pamuhunan, wala akong pera. Dun pa, yung mismong incident na yun, alam mo yung I don't know kung na-experience niyo, yung kinausap ka, in-invite ka, gustong-gusto mo na, tapos nung tinanong ka, anong package yung gusto mo, sabi mo na lang, "Hala, wala pala akong pera." Alam mo yan? Wala na pala akong pera. Pero yung idea na yun, mas lalo ako nanggigil na sumali kasi imagine mo, 9 long years ako sa call center ta's 16,800 wala ka. Alam mo yun? Sabi ko, 9 years ka sa call center, busta ka kasi sa opisina tapos poy, 44,800 wala ka. May mali. May mali talaga, eh. Kasi kung 9 years ka na nagtatrabaho, you should have savings. That's the ideal, 'di ba? Ideal na magkaroon ka na ng savings 'pag 9 years ka na nagtatrabaho. Pero ba't gano'n? Kaya nanggigil ako lalo, eh. Buti na lang talaga sa buong panahon na nagwo-work ako, gumaling akong mangutang. Mismong araw, mismong gabi, an hour after namin mag-usap nila Mentor May and Mentor Kat and Mentor JC, nakapag-full ako ng 44,800. Nangutang ako agad, isang oras lang napuno ko. Napuno ko yung 44,800 na yun. Totoo yan, nakaka-sad talaga yun, 'di ba? Kaya pinilit ko talaga, sa isip ko nun, bahala na, mawalang hiya na, basta kailangan ko ng 44,800 makasali lang dito, 'di ba? Kasi nafi-feel ko na kung eto, magawan ko ng paraan, baka makaalis na ako sa sistema na utang ng utang, walang pera, alam mo yun, mawalan na magtrabaho lang ng magtrabaho. So, kaya nakapag-start ako. Ang malupit dun, ginagawa ko na yung business, after a few months, nag-full-time ako. Tapos eto yung first ko na tseke. Sinong matutuwa diyan, 1,755. Sabi pa sa'yo ng mentor mo, "Grabe dito, payaman dito, ang lupit dito." Alam mo yun, tapos 'pag nakita mo yung tseke mo, kung na lang sabihin mo kay Mentor Kat, yung totoong Mentor Kat, papaano yayaman yung income na 1,755 in 1 week? 'Di ba, parang ang labo talaga, ang nasa isip ko lang, 'pag nilibre ko kayo ng Jollibee baka abonado pa ako dito. 'Di ba? 1 week income, pero alam mo ang nakakatuwa lang kasi even before pa kasi na-train na yung mind ko. Because uma-attend ako lagi ng training, nakikinig ako lagi sa mga mentors, sumasama ako sa mga taong meron nung bagay na gusto ko, na-train yung mind ko na simula talaga maliit yung kikitain mo dito, normal yon. Ang sabi lang nila sa akin, kahit gaano kaliit yan, 'wag mo tingnan yung cheque mo ngayon,
Huwag mong tingnan yung kinikita mo ngayon, kundi tingnan mo kung anong ginagawa mo at bakit ganyan kaliit yung kinikita mo. At lagi mong i-focus yung mind mo doon sa destination na gusto nating ma-achieve dito sa IM. So kumbaga yung utak ko naka-focus lang doon na, ay normal 'to, proseso 'to, gano'n naman talaga, maliit talaga yung kinikita 'pag nagsisimula. Kahit naman sa trabaho ko, eh. Yung first job ko 8,500 lang naman yung sahod ko, eh. Tama, pero anong sabi sa'kin ng ka-office mate ko, "Tuloy-tuloy ka lang." So nagtuloy-tuloy din ako sa work ko. Gano'n din dito yung sinabi sa'kin ni Mentor Kat. Sabi niya, "Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang mag-prospect, mag-invite, mag-talk. Mag-prospect, mag-invite, mag-talk. Aralin mo yung business, ituro mo yung alam mo." Yun yung sinabi niya sa'kin. Kaya yung ginawa ko lang dahil na-train yung mind ko ng gano'n, tuloy-tuloy ako na mag-prospect, mag-invite, mag-talk. Yung iba kasi dito, tuloy-tuloy lang umattend ng training. Perfect attendance ka lang nun 'pag gano'n ang ginagawa mo, 'di ba? Hindi kasi puwedeng uma-attend ka ng training pero wala kang gawa. Kailangan uma-attend ka ng training tapos lahat ng tinuturo sa'yo ginagawa mo. Hindi yung lahat ng training, 200 trainings in 1 year tapos ikaw perfect yung attendance mo pero wala kang prospect. Ano yun? Pampadami ka lang ba? Hindi. Kailangan kasi talaga dito yung ginagawa mo is tuloy-tuloy lang, which is yung pagpo-prospect, pag-i-invite at pagto-talk. Yun yung pinaka-basic na kailangan mong gawin bilang baguhan. Tsaka siyempre isama mo dun yung learnings, 'no? Katuloy-tuloy ko na ginagawa yon, eventually lumaki din siya ng lumaki. So hindi nga nagkamali si Mentor Kat sa turo sa'kin. Ang sabi niya lang sa'kin, tuloy-tuloy ka lang, gawin mo lang 'to, mag-prospect, mag-invite, mag-talk, aralin yung business, ituro mo yung alam mo. Kinabukasan gano'n ulit, mag-prospect, mag-invite, mag-talk. 'Di ba, kung iisipin mo siya, parang nakakaumay naman na paulit-ulit. Nakakaumay naman, mas paulit-ulit naman yung gagawin ko. Nasa isip ko lang, bakit yung trabaho ko ba dati hindi nakakaumay? Yung trabaho mo ba may basic ka din ba na ginagawa? Meron din, eh. Kunwari if your job is teaching, every day you have to teach. You have to go to work, you have to read emails, you have to check the papers, you have to create exams, you have to teach. Ulitin ulitin mo na naman yan bukas. Pasok ka, magbasa ka ng emails, gawa ka ng exam, magtuturo ka, magpapa-exam. Ulit-ulit din naman, eh, 'di ba? Pero nagrereklamo ka ba? Kahit paulit-ulit yung trabaho mo, 'di ba hindi? Bakit? Bakit hindi ka nagrereklamo? Try mo magreklamo sa boss mo, tingnan natin kung may trabaho ka pa bukas, 'di ba? O kunwari ang normal na mga trabaho kasi let's say, may mga nakakausap ako na DH, 'di ba? Anong trabaho ng DH? Siyempre mag-alaga, maghugas ng plato, maglinis ng bahay, magbantay ng anak, magluto. Kinabukasan ba anong gagawin nila? Gano'n pa rin. Mag-alaga, maglinis ng bahay, magluto, mag-ano. Nagreklamo ba sila sa boss nila? Bakit kaya hindi sila nagrereklamo? Kasi nga pagka nagreklamo ka, mawawalan ka ng trabaho. Pero bakit gano'n? 'Pag sa IM sabihan ka ng mentor na, "Yomi, guys tuloy-tuloy lang tayo. Mag-prospect, mag-invite, mag-talk." Mes nakakaumay naman, ano ba 'yan paulit-ulit lang tayo, mes ginawa ko naman lahat. Kung ginawa mo na lahat, dapat meron ka na nito. Ah, pero bakit gano'n? Pagdating sa IM, bakit ang babaw lang ng ginagawa natin? Bakit parang pagka ginagawa mo yung IM, ba't parang ang dali mo lang mapagod, ang dali mo lang mag-give up, ang dali mo ma-burnout? Kasi nga unang-una, wala kang boss dito. Tapos ang ine-expect mo every month, every Friday magkakaroon ka ng cheque dahil lang sa ginagawa mong basic. Hindi gano'n kasi dito, negosyo 'to, 'no? Lahat ng negosyo talaga magsisimula sa maliit, 'di ba? Tapos hanggang lalaki yan ng lalaki. Pero sa tibay ng loob mo at determination mo at talagang itutuloy-tuloy mo 'to, dun lumalaki yung negosyo natin, dun lumalaki yung income mo. Hindi yung kaka-join mo lang nag-e-expect ka na agad 200,000 agad. Kung magaling ka puwede talagang mangyari yun. Pero kung gusto mo ng tuloy-tuloy na income kasi yun yung gusto natin, eh, yung kahit tulog ka may income ka, yung jumebs ka lang may income ka din. Yan yung gusto natin, 'di ba?
Kung yun yung gusto mo, magkaroon ng passive income weekly, kailangan mo talaga magtuloy-tuloy sa ginagawa natin. Ayan, oh, tingnan niyo yung tuloy-tuloy na ginagawa natin, oh. Oh, 1 week 106,000, 1 week 133,000, tapos another week 117,000. Etong nakikita niyong tseke, for sure 'pag nakita niyo 'to, "Wow, grabe Mens, gusto ko din 'yan." Marami kasi tayo, even ako nung panahon na 'to, nung nakikita ko yung mga tseke ng mentors natin, "Grabe, grabe, grabe, nakakabaliw, gusto ko din yang ganyan." Lagi tayong ganyan. Tapos 'pag kinausap mo, "Mens, anong ginawa mo?" "Nagtuloy-tuloy lang." 'Di ba? Ta's hindi mo naman ginagawa. Napagod ka, hindi ka na nagtuloy. Nahirapan ka, hindi ka nagtuloy. Pero gusto mo ng tseke. Ano yun, gusto mo lang ng tseke? Hindi puwede yung gano'n. Lahat ng tseke namin may trabaho 'yan, may gawa, may pagod. Parang ikaw, 'di ba, sa trabaho mo, yung sahod mo may pagod din 'yan. Pero yun nga lang, hindi ko pipiliin yung pagod mo, 'di ba? Kung papipiliin mo ko, magpapagod ba ako sa trabaho mo or magpapagod ba ako sa IM, mas pipiliin ko na lang mag-IM, 'di ba? Kasi nakikita ko eto yung puwedeng mangyari. Sa trabaho ko kasi dati, hindi ko nakikita na puwedeng mangyari 'to. Imagine mo 1 week income, very recent lang 'to. I wasn't in Iloilo that day. Pero kahit nasa Iloilo ko, yung income ko tuloy-tuloy. Lahat tayo gusto ng ganito, pero 'pag sinabihan ka, ang ginawa ko diyan is una, nag-prospect ako, nag-invite ako, ni-reject ako pero tinuloy ko pa rin. Maraming tao hindi sumuporta sa'kin pero talagang tinodo ko pa rin, bahala sila sa buhay nila. Basta ako itotodo ko lang yung IM. Medyo nahirapan ako sa schedules ko kasi may work pa ako tapos nag-a-IM ako pero talagang ina-adjust ko yung sarili ko, ina-adjust ko yung oras ko, mina-manage ko yung time ko. May anak ako tapos may ganito pa, may ganito, ganyan. Pero ginagawa ko pa rin kahit despite of the circumstances na meron ako. Nung narinig mo, "Ay gano'n Miss, parang ayoko na." Alam mo 'yun? 'Yun yung problema sa atin, gusto natin ng income lang, pero hindi natin gusto yung gawa. Kailangan gustuhin mo yung actions bago makarating 'to, 'di ba? Hindi mo alam kung anong pagod, hindi mo alam kung anong rejections, hindi mo alam kung anong disappointment yung na-experience namin. Ako, personally, tuod-tuod gid siya mo, 'di ba? Totoo 'yan, 'di ba? Kasi imagine mo, ako na-experience ko din naman ma-reject ako sa negosyo even up to now. Even up to now nare-reject pa rin ako. Even up to now pinapaasa pa rin ako ng mga prospects ko. Pero is it an exemption na ba na kami kumikita ng malaki tapos hindi na kami mare-reject? Wala, hindi siya exemption. Even sa level namin nakaka-experience kami ng gano'n. Ako, personally, yung ate ko, dalawa lang kami tapos siya hindi pa siya supportive sa'kin when I started. Pero dahil ako yung may alam, ako yung nakakaintindi, tinuloy ko kahit naririndi din ako sa mga naririnig ko, 'di ba? Pero buti na lang tinuloy ko. Kasi kung hindi ko tinuloy, sana parehas kami ngayon hirap sa buhay. Kaya ngayon yung ate ko kumita na ng 1.5 million sa IM. Dating negative, dati ayaw din, 'di ba? Ay naku, yung mga ganyan. Ako kasi pagdating sa rejections, pagdating sa mga taong nagnenega sa'kin, talagang binging-bingi ako. Naalala ko nung panahon na nagsa-start ako sa business, sabi sa'kin ng ate ko kasi siyempre you have to post your income, yun yung tinuro sa amin, eh. Kung wala kang tseke, eh, di post mo yung tseke ng mga mentors. Kung wala kang pay-in, eh, di manghiram ka ng pay-in, i-post mo yung pay-in. Siyempre ang mindset mo agad, "Hala Miss, nakakahiya. Alam Miss, ayoko ng ganyan. Miss, hindi ko gusto yung nagpo-post ako." Ang sa mindset ko kasi, if hindi ko yun gagawin, how will I market my business? Ano yun, araw-araw ko iinom ng barley, 'di ba? Hindi, kasi hindi naman barley ang negosyo ko dito, ang negosyo ko sarili ko. Yung yung pagbabago sa buhay ko, yun yung ibebenta ko dito, hindi lang yung produkto. Kasi ang gusto kong ibenta dito is not the product, but also the business. Pero tingnan niyo, si Mentor Naomi niyo, sobrang ganda ng testimony niya sa barley, pero bakit niya pa rin ginagawa kaya yung networking? Kasi nakita niya yung ganda din ng marketing system. Ayaw mo ba ng pera? Alam mo yun? Ayaw mo ba kumita? Kahit ako naman nasa posisyon ni Mentor Naomi, gumanda yung pakiramdam ko,
tapos there's an opportunity for me to earn money, kahit gano'n yung nangyari sa akin, mas gugustuhin ko din na gawin din talaga yung negosyo kasi I have my own testimony na to tell. Eh, di madali na ako makapaghakot pa lalo ng tao, madali na ako makakapag-convince lalo ng tao. How much more kung ikaw may mga ganyang testimony? Ako nga tumaba ulit, eh, dahil sa Garcinia pero talagang laban na laban ako, eh. Alam mo yun? Hindi ko naman kailangan magkaroon ng sakit para maniwala sa barley. Andiyan na sila, eh, ikukuwento mo na lang, kaso ayaw mo ikwento. Alam mo, I remember sabi sa'kin ng ate ko at post ako ng post ng tseke. Tapos siyempre 'pag nagsisimula ka maliit yung income, 'di ba? Sabi ko sa'yo, "Te, pahiram naman akong pera te kasi na-short ako tapos ganito, ganyan." Sabi ng ate ko sa'kin, hindi pa siya member nun, eh, "Post ka ng post ng pera tapos manghihiram ka pala sa'kin." Sabi ng ate ko. Sabi ko sa kanya, pigil na lang ako. Gusto ko na mag-Wolverine, eh, 'di ba? Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi nage-gets ko yung idea niya pero pahiramin mo lang ako. Kung may mapapahiram ka, eh, di magtuloy tayo sa buhay. 'Pag wala, eh, di magtuloy din ako sa buhay. Wag mo lang akong pakialaman, gano'n sa utak ko. Hayaan mo ko, wag mo kong guluhin. Pero hindi ko sinabi sa kanya. Kinakausap ko yung sarili ko para hindi ako ma-frustrate, 'di ba? Yung parang, "Te, kung wala kang mapapahiram, eh, di sabihin mong wala. Wag yung ang dami mong satsa." Yung ginagano ko yung sarili ko. Kung ayaw mo ko suportahan, eh, di wag. Basta wag mo akong guluhin. Akong gagawa nito. Pagdating ng araw na yumaman ako, babalikan kita, iaambo na naman kita. Alam mo yung gano'n lang yung nasa isip ko. Kaya talagang na-push ako kasi gano'n ako mag-train ng utak ko, eh, na so kahit nahihirapan ako na may mga ganyang tao, tinuloy ko. Alam mo nagugulat na lang yung ate ko, nag-resign ako, kumikita na ako ng malaki, 'pag nag-message siya sa'kin, "Step may 10K ka?" Ang sagot ko na lang, "Saan? BDO, GCash, BPI?" Kasi sabi ko talaga sa kanya, "'Wag mo lang akong guluhin, hayaan mo ko." 'Di ba? Eh, ngayon naambunan na siya. Ang malupit pa diyan ngayon member na siya. Ang malupit pa diyan ngayon passive na rin siya kumikita. Eh, kung tumigil ako nagpadala ako sa kanya, nakuha niyo yun? Kasi first people talaga na magkokontra sa atin dito pamilya natin, kasi they care for us. Ayaw nilang masayang yung pera mo, ayaw nilang mapariwara ka kasi wala silang nage-get sa ginagawa natin. Pero at the end of the day, ikaw gagawa nito, hindi sila. Alam mo yun? Ngayon yung mga family members ko, relatives ko, mga pinsan ko, 'pag nagpo-post ako, makikita mo na magko-comment, "Wow, grabe 'to, congratulations, ganito." Oh, gano'n na sila ngayon. "Grabe 'to, so proud of you 'to." Ngayon nakita nila si PSJ, si Park Seo-joon na pupunta dito sa Manila, oh, "Manong step kadto kada be, punta ako diyan, manood ako ng ano ni Park Seo." Oh, gaganyan na kayo ngayon, dati-dati nung ako nagsisimula hindi ako sinusuporta, ha. Pero hindi ko na yun sinasabi. Sa utak ko na lang yun, 'di ba? Sa utak ko na lang yun, pero nakikita mo talaga nag-iiba yung tao pagka meron kang resulta. Pagka nagtuloy-tuloy ka, pinanindigan mo yung desisyon mo at nilaban mo yung pangarap mo, 'di ba? Ngayon 'no, yung income ko sa Unilevel pa lang is nasa 1,000,000 na. Unilevel pa lang 'to, 'di ba? Tapos 13,000,000 in total na yung income ko ngayon, going 14 na. Imaginin mo 'no, kung sana nagpadala ako sa ate ko. Kung nagpadala siguro ako sa ate ko baka wala ako dito. Baka wala tayong ganito, 'di ba? And siyempre sana rin ako sa mga Emerald Elite Executive. Top 9 overall ako sa buong company natin for 2 consecutive years. Ako kasi yung tipong classmate mo na hindi talaga ako nag-aaral, magaling lang ako manguha ng assignment at mangopya. Kumbaga dinadaan ko lang 'to sa confidence kaya ako naka-graduate ng engineering. Kaya alam ko kung sinong didikitan ko 'pag may mga project. Alam ko kung sinong didikitan ko 'pag may mga research at reporting kaya naka-graduate ako. Pero hindi talaga ako magaling sa school.
Magaling ako sa volleyball, sa table tennis, 'di ba? Lahat ng laro magaling ako diyan, 'di ba? Pero sa academics talaga hindi. Pero hindi man ako na-awardan sa academics sa school, pero dito ako nakabawi. Kahit ano kasing ganda ng curriculum natin at ganda ng na-achieve mo sa school, if at the end of the day after school at sa totoong buhay wala kang naaambag, huyo ka talaga. Na-experience niyo naman 'yan for sure. Kahit cum laude ka pa, kung wala kang ambag sa grocery, huyo ka. Tama hindi? Na? Pero kahit anong graduate na kahit undergrad ka nga, eh, kung ikaw yung nakakapag-provide, mas lalo kang napapakinggan, 'di ba? Kaya kung halimbawa mahina ka sa school, bumawi ka dito, 'di ba? Magkakaroon ka din ng top. So ito yung first car ko 'no, yung Ford Mustang ko. Gamit ko 'to mga 3 years siguro or 4 years. Ngayon kasi hindi na 'yan yung car ko and because of my car, nagkaroon ako ng condo. Alam niyo sa totoo lang, isa 'yan sa mga kailangan talaga natin gawin as a networker. We have to push ourselves para magkaroon ng result, 'di ba? O si mentor na Yumi niyo, 'di ba nagkakaroon siya ng result, mga ranking, tapos nagkaroon na rin siya ng mga, travel incentives, of course millionaire circle na rin. Kailangan mo i-push yung sarili mo talaga magkaroon ng result. Maraming tao kasi ang mindset sa networking, "Bakit kailangan ko ng kotse?" Gusto mo kailangan ko ba talaga ng kotse, mens? Of course kailangan mo ng kotse. Ako sa totoo lang yung unang car ko sa network marketing, sariling pera ko yun, ni-loan ko pa yun sa SSS. Pero bakit ko pinilit yung sarili ko magkaroon ng kotse? Kasi nga kailangan ko ng resulta para maniwala yung mga tao sa ginagawa ko, 'di ba? So kaya pinush ko yung sarili ko na magkaroon ng car. Eto naman yung mga sports car na yan, pinush ko din yung sarili ko kasi kung parehas lang kami ng normal na tao ng buhay, papaano siya mababaliw sa ginagawa? Kumbaga isipin niyo 'to, kung ang isang manager meron kasi akong bagong downline ngayon sa Iloilo. Ang manager niya dati sa work, naka-Vios. Manager sa bangko yata. May kakilala siya na manager sa bank, naka-Vios lang or naka-Vios, 'di ba? Tapos siya naka-Vios din. Parehas naman sila. Kaso eto manager, tapos siya walang trabaho, nagne-networking lang. Nakukuha niyo? Tapos meron naman kasi na kunwari, naka-Fortuner siya or naka-Vios din siya. Tapos ikaw na walang trabaho, ang kotse mo medyo hindi siya normal, 'di ba? Naka-sports car ka for example. The more na meron ka kasing resulta, the more you get to attract even people na mga professionals, even people na mga matataas yung estado sa buhay. Kaya kailangan talaga natin ng resulta kasi yan yung makakakuha ng attention nila sa ginagawa natin. Yun yung goal natin dito, 'di ba? Dahil sa Ford Mustang na yan, lumaki yung cheque ko, lumaki yung income ko, kumita ako actually ng 10 million bago ko ni-let go yung Ford Mustang ko. Imaginin mo, 10 milyon yung binigay sa akin ng kotse na yan. Yung kotse kasi sa negosyo natin, it's also similar to as a person who owns a coffee shop. Kung gusto mo mag-expand, siyempre ang i-expandan mo is yung coffee shop mo. Kunwari, ganito kasi ang mindset ko pagdating sa mga resulta like this, no? Kung ang negosyo ko coffee shop, tapos nakikita ko yung kapihan ko, ang haba ng pila, instead na yung umu-order kasi sa akin dapat is nakaka-order na, may pera na dapat yung negosyo ko, pero dahil ang liit ng space ko, nalulugi ako nun. Ang mga ganong klaseng negosyo, hindi yun na dahil mahaba yung pila nila is malaki yung kinikita nila. Kung titingnan mo, nalulugi sila. Kasi dapat yung nakapila na yun, nakabili na. Kumbaga nakaka-waste siya ng oras, na sana yung oras na tinambay nila sa pila is dapat kumikita na yung negosyo mo. Kung ako yung may-ari ng coffee shop, one way for me para lumago yung business ko, kung ganun yung estado ng negosyo ko, is mag-e-expand ako, magpapalaki ako. So maglalabas ako ng pera para magpalaki ako ng space ko or magpadami ako ng mga tao ko para yung mga nakapila doon, instead na pumipila na, bumibili na. Para ang negosyo ko, rolling na, kumikita na dapat ako. So, ang negosyante, nag-i-invest din sa kanilang negosyo para lumaki yung kinita nila. Ang I Am Worldwide, parang ganun tayo. Pero we don't invest on the company itself, but we invest on ourselves.
So kung kumita ka na ng malaki, invest ka dun sa progress ng buhay na pwede mong mapakita sa tao. Kasi sabi ko nga kanina, our business is not barley. Your business is yourself. Anong nangyari sa'yo diyan sa IM? Bakit nandiyan ka pa rin? 'Pag nakita ka nila, ay wala naman nagbabago sa'yo, walang walang may maa-attract. Pero 'pag nakita nila 1 year ka pa lang, nagkaroon ka ng kotse, para sa iba, it's not an asset, but for us kasi na nasa networking, it is an asset. So, ini-investan mo yung sarili mo para mas lalo ka pa mag-expand. 'Pag may kotse ka, mas makakapunta ka kung saan, mapupuntahan mo yung mga clients mo. Yan yung mindset kung bakit kailangan natin ng mga ganyan. Tapos, dahil sa kotse na yan, lumaki yung kinita ko, nakabili ako ng sarili kong kondo. Ito ngayon yung tinitirahan ko. Studio type lang naman 'to, yeah. Pero the more kasi na mina-market ko yung kondo ko, the more na mas marami akong naa-attract dito. Alam niyo ba na may napapa-in ako dahil lang sa kondo ko? Yung pinuntahan ko sa Iloilo, napapa-in ko yun dahil lang sa kondo. Isa siya sa mga nakakita ng post ko sa Homebodies na nag-post ako ng 24 square meters renovation. Kasi eto na ngayon yung kondo ko. Yan, pina-renovate ko siya, ganito na siya, at eto na siya ngayon. 24 square meters ang 'tong kondo ko. Pero pina-renovate ko 'to, ang renovation cost ko dito umabot ng 1.7 million pesos. 24 square meters lang 'to, pero renovation pa lang parang row house na sa Cavite. Kailangan ba talaga ganyan kagarapoy? Ako kasi titira. Yan yung gusto ko. Kung sa inyo ang gusto niyo is iba, okey lang naman yun. We don't question you about the things that you want, pero this is what I wanted talaga. Ever since 2018 pa lang, eto na talaga ginugulo ko na itsura ng kondo ko. Rustic, industrial, loft. Yan na talaga ang minanifest ko dati pa, kahit nung maliit pa lang yung chine-cheque ko, 'di ba? Eto na siya ngayon, 'di ba? Dahil dito, may nagtanong sa akin, paano ko daw nagawa 'yan, ano daw yung size ng kondo ko, magkano daw yung cost ng condo renovation ko. So nag-usap kami after siguro mga a few months, nagtanong sa akin about barley, nag-Zoom kami, nag-pay in sa akin ng silver. 'Yun yung pinuntahan ko sa Iloilo last week, 'di ba? Dahil sa mga ganitong resulta natin, mas lalong lumalaki yung business natin. Ngayon, wala man ako sa Iloilo, pero meron na akong distributor sa Iloilo. Nakapag-expand ako, nakapag-branch out ako sa Iloilo ng dahil lang sa condo na 'to, 'di ba? Nakukuha niyo? Hindi ko naman 'to gagawin kung wala yung IM, tama? Hindi ko naman 'to iinvesta ng 1.7 million kung wala akong IM. Kasi sa totoo lang, na-experience ko sa buhay ko, even before pa ako mag-networking, na may mga kaibigan, kamag-anak ako na nagpapa-renovate ng bahay nila, pero nakikita ko 'pag naso-short sila, kamag-anak din yung ginugulo. Na-experience niyo ba yun? Yung nagpagawa ng bahay yung kamag-anak mo tapos tumawag sa'yo, "Te, Ate Carmen, meron ka diyan 100K kasi yung bubong namin kalahati pa lang." Parang sa isip ko lang, ako ba nag-decide diyan? Oo, kasi Ate Carmen, ako ba nag-decide na magpa-renovate ka? Bakit ako yung ginugulo mo? Kaya ako nung nag-start ako ng renovation na 'to, sa isip ko talaga hahatawin ko yung IM. Kasi ayokong nanggugulo ng pag-ibig. Ayoko yung nanggugulo pa ako ng pag-ibig, ng kamag-anak. Sila bang may plano mag-condo, 'di ba ako? Sila bang may gusto magpa-renovate, 'di ba ako? Ba't ko sila guguluhin? Alam mo 'yun? You just have to be responsible of your own actions lang dito. 'Yun lang din yung naisip ko. Kaya lahat ng kinita ko for 3 months, dito napunta. Na fully pay ko 'yan, dahil lang sa I Am Worldwide. Wala akong ginulong kamag-anak, ha? Tapos ngayon yung mga kamag-anak ko nakakapunta na dito, nakikita na nila yung progress ng buhay ko, nakikita na nila, eto yung pinundar mo Poy, 'di ba? So nakakatuwa lang din kasi nakikita ko na sila ngayon na naiisip na nila na tama yung desisyon na ginawa ko, 'di ba? Isa pa sa pinaka-nagustuhan ko sa I Am Worldwide is yung nakakapunta kung saan-saan ka. Si Mentor Naomi nakapunta ng Japan, libre, tapos ngayon Singapore, libre din. Pinapakita niya yan sa atin, alam niyo kung bakit? Para makita natin yung future natin, na tingnan mo siya, oh. Nagagawa niya, tapos ikaw mas magaling ka pa sa kanya pero hindi mo nahi-hit. Gano'n kasi yung nata-target sa'kin ni Mentor Kat, eh, sabi sa'kin ni Mentor Kat, "Oh, tingnan mo ako Poy, 50 million na ako." Parang ginagano kasi ako ni Mentor Kat, hindi niya ako sinasabihan ng gano'n, but because of her results,
Yun yung nagiging impact sa akin na, 'di ba Poy, trainer kita dati, grabe ang galing mo, pero sa IM Poy, 50 million ako, ikaw 13. Kaya talaga, Ate Wade, gusto ko yan. Yung mapapagano'n ka eh. Yan yung yan yung nabibigay sa akin ng resulta ng mentor ko. Mas lalo akong napupush, mas lalo akong nagiging determined na galingan kasi sikat nga eh. Ganun yung nagiging ano sa akin, yung iba kasi, si mentor lang yan. Ay, no. Pag ganyan kasi yung mindset mo, poor mindset yan. Tawag dyan inggit, hindi yan inspiration. Pag ano kasi yung heart mo, talagang hindi ka pwede sa IM. Pag inggit yung heart mo, kailangan yung heart mo dito is you want to be inspired by other people's results. Kaya namin pinapakita to. And syempre, ganun din yung gusto natin maging impact sa mga tao pagdating ng panahon na ikaw din may results kagaya nila. You want to inspire them. Hindi lahat ng tao may inspire sa'yo. May mga tao talaga mabubwisit, mapipikon. May mga taong mawawala ng, alam mo yun, hindi yun yung magiging impact sa kanila. Pero who cares? Hayaan mo sila kung ayaw nila ma-inspire. Hindi sila yung market mo. Hayaan mo sila kung hindi sila natutuwa sa ginagawa mo, hindi sila yung market mo. Ang importante, you have pure intentions to inspire other people with what we are doing here in this business. Not everyone will like what we do. Not everyone will like you posting on your sports car. But who cares? Ang importante, pag gutom yung pamilya ko, hindi ikaw ang ginugulo. Ang importante, pag ako kailangan ko ng pera, hindi ako nangungulit sa'yo. Nakuha niyo? Ang importante, pag kailangan ng pera ng pamilya mo, ikaw meron sobra na pwedeng ibigay. Huwag mo isipin yung isipin ng ibang tao. Kasi kahit anong i-post mo, may mayayabangan at mayayabangan sa atin. May taong maiinggit at maiinggit. May taong may inspire at may inspire. May taong magugustuhan at hindi yung ginagawa natin. Ang importante, you know your heart. You know your intentions. You know why you are doing this. Kahit lagyan mo yan ng Bible verse, may mayayabangan sa atin. Tama? Pero for me kasi, it's not a matter kung anong iniisip mo sa akin. Ang importante, anong iniisip ni Lord sa ginagawa niya sa buhay. Yun yung goal. Kaya may mga ganito tayo, alam niyo hindi yan para sa iyabang lang eh. Yeah? Ang goal natin dyan is may mga taong matuwa sa ginagawa natin. Eh maganda dyan, hindi lang ako ngayon, di ba? Yung nagkakaroon ng mga ganito. May mga tao din na nagkakaroon din ng mga sarili nilang income na lumalaki. Yeah? This is one of my team lang. Nagkakaroon ng mga taong may mga kotse, di ba? Nababago yung buhay nila. Ito yung mga tao under my organization na nagkakaroon na rin ng improvement yung buhay because of this business. Isa sa mga reasons kung bakit ganyan din sila, kasi nga, pinanindigan namin lahat yung desisyon namin dito. Yan kasi yung goal, yung hindi lang ako yung yumaman, kundi yung mga tao sa baba ko. Pero bago sila yumaman, kailangan muna ako. Kung ikaw may team ka na, ang goal mo dapat, yumaman ka. Kasi walang tutuloy dito pag hindi na nakikita yung buhay mo na nagbabago. Sabi mo, payaman tayo dito, tapos means 5 years na commute ka pa rin. Paano mo mai-inspire yung downlines mo? Means, tuloy-tuloy tayo, Mens, kasi yayaman tayo dito, tapos hanggang ngayon, Mens, yung check mo 5,000 lang kada linggo. Paano yun, Mens? Tingin mo may tutuloy? Hindi. Kailangan mo talaga itodo. Di ba? O, ayan na ngayon, si Mentor JC Yap, no? Siya yung first ko na na-refer. Sinama ko dun sa Starbucks. Ngayon, Diamond. Kaya kailangan may mga taong mas magaling sa'yo. May mga taong na kumikita at lumalaki din yung income. May mga tao na nakukuha din yung mga pangarap niya sa buhay. Ito, 5 na yung incentive niya. Tapos may bahay at lupa na ngayon. Yeah. Nakikita kasi nagbabago yung buhay. Kung ikaw downline ni Mentor JC, anong iisipin mo? Mag-quit ka pa? Nakita mo mentor mo, nagkaroon ng 5 kotse, nagkaroon ng 9 million, Diamond, tapos may bahay at lupa ngayon. Magkukwit ka. Hindi talaga. Iisipin mo, naku, pag hindi ko to tinuloy, pag-iiwanan ako. Kung hindi ko to gagawin, nagawa niya, walang mangyayari sa akin kung hindi ko to gagawin.
Gano'n kasi yung naging impact nun sa mga results natin. Kaya kung halimbawa ikaw, may mga nangyayari na sa buhay mo dito, nagbabago na yung buhay mo because of this business, as simple as nagkaroon ka ng 5,000 tseke, nagkaroon ka ng 10,000 tseke, i-post mo 'yan. Nagkaroon ka ng first car mo, i-post mo. Ipakita mo sa tao, iparamdam mo sa mga tao na talagang nagbabago yung buhay mo. Tama, hindi? Alam mo kung bakit ako ganito, kasi eto kasi isa na sa mga naging life verse ko 'no, yung 1 Corinthians 2:9. Sabi nga diyan, I'll end with this na 'no, "No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love." Gusto natin makatulong, tama hindi? Makatulong sa ibang tao. Papaano ka ba tutulong kung wala ka din? Tama? Gusto mo maging masaya yung mga tao sa paligid mo, papaano sila magiging masaya kung ikaw malungkot? Always remember, you cannot give what you don't have. Kung gusto mo makatulong sa pamilya mo ng pera, kailangan marami ka nun. Ang mindset kasi ng Pilipino is ganito, and I'm pretty sure maraming OFW mag-a-agree dito sa akin. Kasi kayo yung unang nakakaranas ito, hindi kami. Yung tipong lahat ng kinikita mo binibigay mo sa pamilya mo, tapos ikaw wala na. Na-experience ba kayo nun? Tapos sasabihin sa atin ng mga kapamilya natin minsan, "Uy, tulungan mo naman si ganito, uy, yung kamag-anak mo na nag-aaral, ikaw naman paaral." Ako ba gumawa niyan, ba't ako magpapaaral diyan? Charot, 'di ba? Ang mindset kasi ng Pilipino, tumulong ka hangga't kaya mo, kahit ikaw na mismo wala. 'Pag gano'n kasi yung tingin at ang nakikita ng tao, ang tingin sa'yo mabait, ang tingin sa'yo matulungin, 'di ba? Pero tingin niya lifetime at long term 'yan, hindi, 'di ba? Kasi darating yung panahon na 'pag ikaw wala na, papaano ka? Saan ka naman pupunta 'pag ikaw naman nangangailangan, 'di ba? Ang mindset ko kasi simula nung naintindihan ko 'tong verse na 'to, tulungan mo muna sarili mo. And it's not bad, and it's not illegal, and it is not against God's will. Tulungan mo muna sarili mo bago iba. It's not selfishness. Pine-prepare ko lang naman yung sarili ko, eh, para pagdating ng araw, 'di ba, na ako ay meron, at least makakapag-abot na ako. Mas madaling tumulong 'pag meron kang sobra-sobra, 'di ba? Yung mga taong walang trabaho, hindi mo kailangan tulungan 'yan, tulungan mo ang sarili nila. Tulungan nila sarili nila para makatulong man sila sa inyo, 'di ba? Pero hindi mo sila responsibilidad. Ang responsibilidad mo is yung sarili mo na umokey ka, gumanda buhay mo, para pagdating ng araw, you have something to share, tama? Kasi at the end of the day, ang tutulong sa sarili mo ikaw lang din, 'di ba? And you have to prepare for that. 'Pag nangyari 'yun, kailangan ready ka, 'di ba? Ako kasi ang paniniwala ko dito, kaya tayo nandito sa I Am Worldwide lahat, kasi may gusto tayong mangyari sa buhay natin. Siyempre naniniwala ka do'n na gusto nating maging prosperous kasi 'yun yung goal sa atin ni Lord, 'yun yung plano niya sa atin, 'yun talaga yung design niya sa buhay natin. Kaya kailangan mo hatawin lalo yung I Am, kasi sa I Am Worldwide puwede ka talagang mag-prosper, 'di ba? Sa I Am Worldwide puwede ka talagang yumaman, puwede ka talaga kumita ng malaki. And yan yung isa sa mga puwedeng tumulong sa'yo para ma-achieve mo yung pagtulong sa marami. Kasi sa I Am Worldwide puwede kumita ka ng malaki sa maliit na panahon lang. And 'pag gano'n nangyayari, mas malaki yung chance na makatulong ka sa marami. 'Pag dumating yung panahon na kumikita ka ng malaki, tulungan mo din yung sarili mo, mag-invest ka sa sarili mo. Kasi ang goal ni Lord sa atin, alam niyo kung ano, gusto niya ikaw mismo, tsaka yung mga tao sa paligid ko, hindi mo maintindihan kung paano nabago yung buhay mo. Yung, "Bakit ganito na ngayon yung buhay ko, Lord?" Yung ultimo ikaw mismo hindi mo ma-gets. Grabe Lord, ibang-iba na. Ang ginawa ko lang naman is nagtiwala ako sa'yo, naniwala ako na nilagay mo ako sa IM for a definite purpose, at naniwala ako na ang buhay ko is makakatulong sa marami. Pero kasi kahit anong ganda kasi ng mga sasabihin mo, kahit anong ganda ng wisdom mo, if wala kang resulta sa mundong ibabaw, konti yung taong makikinig sa'yo. Yun yung totoo. Pero if you are someone na may resulta,
maganda yung buhay mo, may pera ka, maganda yung buhay mo, may pera ka. Maraming makikinig sa'yo. Totoo hindi. Kung gusto mo mapakinggan ka na marami, kailangan dumating ka doon sa tugatog ng tagumpay na gano'n. And I Am Worldwide is one of the best vehicle para ma-achieve natin. Diba? Yan yung pinaka-makakatulong sa atin. Kumbaga, imagine mo kung ako classmate mo. Classmate mo ako na nangodigo sa'yo nung elementary, high school, college. Tapos makikita mo ngayon, eto na yung buhay ko. Diba? Hindi ka ba nababaliw? Ako nga nababaliw ako sa sarili ko. Yung mag-inisip ko lang, grabe nangodigo lang ako dati, pero eto na. Imagine mo pag tinanong mo ako, "Hoy, ba't ganyan? Ano nangyari sa'yo?" Hindi, kasi nakilala ko si Lord dahil sa business na 'to, na-reconnect ako, naintindihan ko yung purpose ko sa buhay, naintindihan ko na kahit gaano kahirap yung I Am Worldwide, pinili niya ako para dito. Pinanindigan ko, eto na ngayon nangyari, nagkaroon ako ng kotse, pinapakita ko yan hindi para magyabang, kundi pinapakita ko yan sa'yo para maintindihan mo na buhay siya, na nandiyan siya, na talagang nakikinig siya sa'tin. 'Di ba? And the more na nakikita nila yung buhay mo na nagpo-progress, the more na makikita nila si Lord sa buhay mo. Yun yung goal. The more na kumikita ka ng malaki, the more na gumaganda yung buhay mo, dapat yung nakikita nila hindi yung ang galing mo. Hindi dapat gano'n. Ang nakikita nila dapat, grabe ang galing ng Panginoon mo. Kung sino man 'yan, kung sino man yung pinapaniwalaan mo, ang galing niya. Kasi nilagay ka niyan. Yeah. So I hope na may na-share ako sa inyo na makakatulong sa team nyo. And thank you so much again, Mentor Naomi, for inviting me on your session today. And ayun lang naman po. Thank you so much. My name is Mentor Stephen John Ardileza and I am worldwide. And thank you so much po, Mentor Stephen Jan, no? Sa nakaka-inspire po na results nyo po and mga journey nyo po na nangyari po dito sa I Am Worldwide. And ayan, bago daw po tayo makatulong sa iba, no? Kailangan tulungan po muna natin yung sarili natin. At syempre, tuloy-tuloy lang po tayo at may kasamang galaw, di ba? Ayan po, siya. Mag-teacher na po tayo, mga mentors. Teacher na po tayo para masulit po natin yun. Ayan po. So, spotlight po natin si Mentor Stephen, si Mentor Poy. Sandali lang po ha. I-ano ko lang po siya. Okay, speaker. Ayan. Kayong dalawa po, i-ano ko na. Nandyan na po kayong dalawa pala. So, B-sign po. Mentor Poy. Ayan. So, 1, 2, 3, smile. And then, kayo po, solo. Design po. 1, 2, 3. Smile. And then po, gallery view naman po tayo. Ayan. Gallery view. So, B-sign po everyone. Hindi nyo alam kung nasaan tayo. So, 2 pages po tayo. 1, 2, 3. B-sign. Ayan. And then po, second page. One more time. Sa mga kaya po makapag-open cam, habol po tayo. 1, 2, 3, smile. And back to you, Mentor Rico. Ayan po, na mga mentors, sure po na nagsulat po kayo at na-hype po kayo sa kwento ni Mentor Stephen po, no? And mag-ask po tayo ng question para, ayan, masagot po ni Mentor Stephen po yung mga gusto nating itanong sa kanya. Ayan. Gusto niyo po bang tumawag pa ako or kusa na po tayong magtatanong? Ang pag ako po tumawag is yung mga naka-off cam po yung tatawagan natin, no? Yan. Ask lang po tayo mga question. Pwede po tayo mag-comment or mag-unmute po tayo para, syempre, yan. Ayan po, bago po kayo magtanong, ako po na po, no? Ay, Mentor Stephen. Ayan, si Mentor Naomi po muna para mas maganda ang tanungan. Hello, Mentor- Mens. Ayan. Yung morning, ayan, rinig po ba ako? Okay naman po yung aking voice na nagbibinata. Kakatok. Yes, po. Ayun, Mens. Mentor Stephen, thank you so much sa pag-invite, ano po namin, no, naguguluhan na yung utak, no, halatang walang tulog.
Ayan, thank you po sa pagpa-unlock sa amin 'no, and ang tanong ko lang po kasi meron po mga leaders na gustong mag-resign pero yung may pumipigil ba 'no? So ano po yung maipapayo niyo para mai-push talaga na mag full-time sa IM? Lalo kung Yun. ang mga posisyon, eh, medyo bigatin din. So ano yung mapapayo niyo or kahit hindi bigatin, ano yung dahilan para bakit kailangan i-full-time si IM? And thank you so much, Mens Naomi. Sa mga gusto mag full-time na may pumipigil, bakit? Ba't ka nagpapapigil? Una-una, tanungin mo yung sarili mo. Bakit ka magpapapigil sa tao na yan kung hindi naman siya yung gagawa? Sino bang gagawa, siya or ikaw? Ang mindset ko kasi sa totoo lang, ito, bigyan ko kayo ng idea lang paano ako nag-full-time. I resigned without even having any single amount of savings sa bangko ko. Wala akong savings nung nag-resign ako. So kung ikaw may savings ka, advantage mo na yun. Yan yung una-una. Pangalawa, kahit may pumipigil sa akin, hindi ako pumayag kasi ako yung gagawa nito. Ako yung kikilos, alam ko sa sarili ko na kaya ko. Yeah? At alam ko sa sarili ko na hindi naman ako papayag na hindi ako kumita dito. Di ba? Unang-una, kung yung sarili mo napapagod na, isa na yan sa mga senyales. O napapagod ka na sa trabaho mo, sign na yan. Di ba? Yung I Am Worldwide, sa totoo lang, kahit anong klaseng trabaho, anong klaseng income ang meron ka ngayon sa ginagawa mo, kung ibibigay mo talaga yung full dedication mo dito, ibibigay niya sobra-sobra pa sa kinikita mo ngayon. Yan kasi yung mindset ko nung nag-start ako dito. Kaya, ang kailangan mo lang talagang gawin dito, i-train mo yung utak mo na ganun ka mag-isip para hindi ka matakot na mag-resign. Para pagka nag-resign ka, hindi ka magtatamad-tamaran kasi yung utak mo alam niya na kailangan mo magtrabaho after this. Ang ginawa ko noon after ko mag-resign, ako gumawa ng sarili kong schedule. Every day, pinaplot ko anong oras ako magpo-prospect, anong oras ako mag-i-invite, anong oras yung mga talks ko. Kasi hindi naman lahat ng araw may talk ka eh. Pag wala akong talk, pupunta ako sa mga mentors kung sino yung talk. Makikinig ako, makikipag-shadow ako sa kanila, attend ako ng training, at nagtuturo ako ng mga alam ko. Yung 5 na yon, ginagawa ko siya everyday. I do not end my day without completing those tasks. Kasi at work, I also have a task. Pero hindi ganito. Pero this time around kasi, dahil ito na lang yung ginagawa ko, yun yung task ko. Na I have to complete every day. And I don't do it for compliance purposes lang. Hindi ko siya gagawin kasi kailangan dahil nakalista. Hindi ganon. Gagawin ko siya kasi yun yung magpapalaki ng organization ko. So siguro, pagka gusto mo na mag full-time, tibayan mo lang loob mo at panindigan mo lang talaga. Panindigan mo lang talaga, Tomets. Kasi pag nangyari yan, you will never regret your decision. And maybe time will come, you will say to yourself, that was your best decision na naggawa mo para sa sarili mo. Tama? So I hope nasagot ko, mentor, no? Huwag kayo matakot. Ba't ka matatakot eh? Diba? At the end of the day, after mo magtrabaho, anong gagawin mo? Magnenegosyo ka pa rin naman eh. Ba't hindi mo pa gawin yan ngayon? Diba? Hindi mo naman kailangan hintayin pa yung retirement package bago ka mag full-time. Magkano lang yan? 1 linggo lang yan ni Mentor May. Yung retirement package na yan. Diba? So, yan lang naman, Mentor Naomi. I hope nakatulong po na. Ayan, thank you so much po, Mentor Naomi, sa napakagandang question, and thank you so much po, Mentor Stephen, sa napakagandang sagot. Next po, yan, unmute na lang po tayo. Si Mentor Nelson po is mag-question din po. Hello po, Mentor Nelson. Unmute na lang po tayo, Mentor Nelson. Or... Ayan, okay na. Kanina, meron Hello po, Mentor Stephen. Amazing morning po. Ayan, actually, itong tanong ko po, gas-gas na po siya, yung paulit-ulit na tanong po. Pero, since na marami kasi tayong mga new members
mga bagong nagjo-join, ano po yung kumbaga maipapayo niyo po sa kanila as nag-start pa lang po? Ayan. Thank you so much po, Mentor Stephen. God bless po. Pagka, si Mentor Nelson, isa din yan sa mga masisipag, no? Na lagi ko nakikita sa office, na sa mga baguhan dyan, ako sa totoo lang, hindi ko kasi, ah, ako lang ta, iba kasi talaga ako mag-isip, no? So, I don't think na parang ano lang, mga basic, kumbaga I look beyond sa kung anong kailangan natin. Kasi kung tutuusin, kung baguhan ka, alam mo na dapat kung anong gagawin mo. Ano bang gagawin mo pag bago ka? Mag-prospect, mag-invite, mag-talk. Hindi ko na kailangan niya ituro sa'yo. Hindi ko na rin niya kailangan ulit-ulitin pa. Pero, isa kasi sa nakikita ko sa problema pag bago ka, is kahit marunong ka mag-prospect, mag-invite, mag-talk. Pero kung weak yung mindset mo, nagko-quit eh. Ang kailangan mo pang isa na pwedeng makatulong sa'yo na maitawid yung pagninegosyo natin dito kahit baguhan ka, is you have to strengthen your mind. Kailangan mo talagang yung mindset mo, hindi ka dapat natitinag sa kanegatibuhan, sa mga pagod. Kaya mo dapat kontrolin yung sarili mo pag tinatamad ka. Kaya mo dapat kontrolin yung utak mo pag nahihirapan ka. Yung ganon, isa kasi yan para sa akin, no, malaking rason kung bakit maraming nagko-quit at bakit maraming nagsasucceed sa business. Kasi ang dami ko na na-experience sa 5 taon mahigit ko dito sa Emerald Wide. Ang dami na dito na ang gagaling. Sobrang galing talaga yung tipong 1 day just for you, 1 month bawi yung income, 1 month, 1 million. Ang dami ko na na-experience na ganun, pero bakit hindi sila nagtutuloy? Ganun. Alam mo yun, yung bakit hanggang dun lang. Di ba? Pero meron ako nakita dito, 5 buwan, 6 na buwan bago magka-TR, pero bakit tuloy-tuloy hanggang ngayon? Tapos after 6 months, doon na lumaki yung grupo. Hanggang ngayon, 2 milyon na yung kinita in 3 months or 3 years. Pero walang connection, walang network, walang magandang background. Mahirap yung buhay. Sino kakilala niya? Wala. Pero bakit nagtuloy-tuloy? Kasi nga yung mindset niya sobrang strong, sobrang lakas ng paniniwala niya sa business na kahit hirap na hirap siya, wala siyang panggalaw, bahala na si Lord. Alam mo yung ganong mindset? Yung bahala na, basta mag-IM worldwide lang ako. Di ba? Yun kasi yung pwedeng ma-develop every time na nagte-training ka. Every time that you make sure na ang environment mo are people that can help you to encourage yourself more na gawin yung business. Kaya very important din pag bago ka, you have to choose your environment. You have to choose your environment, lalo na pag weak pa ang mindset mo. Na? Not unlike kung strong na talaga yung mindset mo na kahit lahat ng tao sa bahay mo negative, it's kaya mong panindigan tong decision mo. Pero kung hindi, hanap ka ng environment na mag-encourage sa'yo lalo na gawin yung business na kahit hirap na hirap ka, sila will still encourage you to do this more. Diba? So, para sa akin kasi very important talaga yung yung mindset. For me kasi mindset is everything. Yung nakita nyo sa buong diniscuss ko sa inyo ngayon at shinare ko, it's all because of my mind. Hindi yun dahil sa galing ko. Lahat ng meron ako ngayon, dahil training ko to. Ikaw ba naman magkaroon ka ng ate, sasabihin ka, utang naman ako. Baka mag-quit ka talaga. Yeah? Dalawa na nga lang kayo, ikaw na nga yung bunso, tapos gaganunin ka para panganay nyo. Kung weak ang mindset ko, nag-quit na ako. Pero dahil strong yung mindset ko, whenever I feel down, I go to my mentor, tapos tinitrain niya yung utak ko na, hindi, dapat ganito ka lang, dapat ganito yung isip mo. Kaya ako naitawid to. Na kahit hirap na hirap ako, hindi ilalaban ko. Yeah? Kaya give time sa trainings, i-apply niyo yung mga trainings sa inaaraw-araw niyo na buhay. And ito talaga i-develop niyo. Kasi kahit mahina ang skills mo or kahit magaling ka sa skills, basta ang mindset mo strong, malayo mararating. Diba? Kasi pwede kasi na magaling ka ngayon, pero weak yung mindset mo, nahirapan lang. Kunwari may in-expect ka ng pay-in, tapos hindi nagtuloy. Dahil weak yung mindset mo, mawala ka ng gana. Yeah? Pero pag strong yung mindset mo, kahit ilang beses ka pang ni-reject, pinaasa, dahil strong yung mindset mo, magtutuloy ka. May iba naman na mahina yung skills, walang galing,
Pero ang skills nila, natututunan nila dahil yung mind nila, napupush sila na aralin mo, galingan mo. Dahil yung mindset nila yun, napupush sila na mas lalong gumaling. Kaya ngayon, ang galing na nila. Hindi sila magaling dahil magaling na sila initially. Magaling sila kasi naging strong yung mind nila at nakayanan nila i-overcome yung skills na wala sila. So, I hope nakatulong yun, Mentor Nelson. Thank you so much po, Mentor Stephen. God bless po. Sobrang sobrang Thank ganda you. po ng God bless. Thank you. Parehas yata kayo ng tanong ni Mentor Mark. Mentor Mark Kidan. Parehas po sila ng tanong. Kaya, ayan, any question po kaya Mark, kung may ask pa po kayo kay Mentor Stephen po, no? Ayan, any question po? Para masulit po natin yung time na ibinigay po sa atin ni Mentor Stephen po. Ayan. Mens, wait lang. Follow-up question po, Mens. Wala. Mentor Stephen. Ayun. So, ano naman po yung ma-advise nyo naman po, Mens, sa mga leaders po natin na kahit paulit-ulit po natin sila sinisendan ng link, halos natin araw-araw yung link sa kanila para lang mag-attend ng trainings, pero medyo matitigas po yung ulo. Ano yung na-advise niyo po, Mens? Yeah. Sa totoo lang, ang tingin ko ang advice dapat hindi yung member, kundi yung nagsisend ng link. Ang ma-advise ko lang sa nagsisend ng link, mag-move on ka na. Charot. Hindi, para sa akin kasi, ito lang yan eh. Ito lang yung mindset ko pagdating sa mga taong sinesenda mo ng link, tinuturuan mo, ayaw magpaturo, binibigyan mo ng oras, ayaw magbigay ng oras. Ang mindset ko dyan, kung ikaw nga hindi ka nanghihinayang sa mawawala sa'yo sa IM, bakit ako manghihinayang? Awa niya, the more kasi na ginaganon mo sila, the more na nafe-feel na, grabe, hindi sila makamove on dahil sa akin. Ayoko ng ganon eh. Kumbaga baka kasi yan yung nagpapabagal sa'yo sa negosyo mo. Kasi kung ayaw nila, edi maghanap ng iba. Ang dami pa dyan. Yeah? Kung ayaw nila magbigay ng oras sa'yo, maghanap pa ng ibang tao sa grupo mo na nagbibigay ng oras sa'yo. Huwag mo isipin na copper, silver, bronze, ganito, jade. Huwag mo isipin yung ganun. Isipin mo lang, eto yung taong may oras sa'yo. Pag may oras yung tao sa'yo, siya yung tutukan mo. Siya yung bigyan mo ng oras, siya yung turuan mo. Diba? Huwag mo nang ipilit yung mga tao. Diba? Kasi pagdating ng araw kagaya ngayon, diba? Dumating yung araw na meron tayong Park Sung Joon. Yung mga tao na sinisendan ko ng link, sila na ngayon nagchat-chat sa akin. Babalik din yan. Hayaan mo sila. Mas ang isipin mo ngayon ang focus mo doon sa mga taong may oras, willing to learn, willing sila na matutunan yung bagay na to. Kasi yung kailangan mo ngayon is bumilis eh. Hindi mo kailangan ng bumagal ka, lalo na pag nagpapalaki ka ng organization mo. Kaya kung gusto mo bumilis, mag-isip ka ng mga tao na willing at sila yung tutukan mo. Kung wala talaga ni isa, maghanap ka ng bago. Mag-prospect ka ulit. Ganun lang yun. Ang taong nangihinayang dapat may oras sa'yo. So kung wala silang oras sa'yo, hindi nila pinangihinayang. So bakit mo uubusin yung oras mo sa kanila? Buhay mo yan. Ibigay mo yung oras mo sa taong may kayang magbigay ng oras mo din. Yun yung isa sa mga determining factor ko if I want to duplicate someone. Kung gusto ko mag-duplicate ng tao, kung gusto ko ma-build yung mindset niya, dapat may oras ka. Hindi dapat yung ako naghahanap sa'yo. Yeah? Kasi doon pa lang malalaman mo na, willing to learn, leader type, kayang. Pag doon pa lang, kaya mo magbigay ng oras sa akin, pasok ka na sa banga. Pero pag hindi, okay lang, hayaan kita. I-try kita i-reach 1, 2, 3 times, hanggang doon lang. Patatlong beses, hindi ka pa rin lumapit, hindi ka pa rin nagbigay sa akin ng oras, see you next life. See you sa next life na lang. Hindi, pagka hindi pa rin siya nagbigay ng oras, hinahayaan ko lang talaga siya. Pero the moment, kasi may mga tao na ganun na pagka perfect time na para sa kanila, may oras na sila. Hindi naman kasi ibig sabihin na hindi sila sumasagot sa iyo ngayon, is wala na silang, hindi na gusto to.
hindi lang siguro perfect sa kanila ngayon gawin yung business. Pero pagka dumating na yung panahon na, Mens, tulungan mo na ako, Mens, ready na ako, wag ka na magnag. May iba kasi na, Mens, balik na ako, Mens, hataw na ako, tapos paparinggan mo pa kung ano pa sasabihin mo. Pag ganun, tanggapin mo na, o sige, Mens, basta this time, Mens, tuturuan kita. Ito yung gawin natin, ganito gawin natin, ganito. Dapat ganun na agad pagka nagbigay na sila ng intention. Yeah, para mas lalong ma-inspire sila at magustuhan nila gawin yung business kasi syempre ang ina-expect ng mga yan, wawarlahin mo muna. Eh syempre magugulat sila, si Mentor napakabait. Nung pagbalik ko talaga tinanggap niya lang ako wholeheartedly. Parang prodigal son lang. Dapat ganun. Yeah? Para magtuloy-tuloy sila. So yun lang naman Mens, ma-advise ko sa'yo. Mag-move on tayo. Yan, thank you so much po, men. Napakasiksik liglig, umaapaw po. God bless po ulit, men. God bless. Basta mahanap daw po natin yung mga quality na tao na magiging leader natin once na mas marami po tayong makakausap or matutulungan pa. Ayan, any question po sa mga mentors po natin? Bago po natin ibigay ang ating certificate kay Mentor Stephen. Ayan. Tanong na po tayo para po hindi na po natin siya mami-message. Kasi busy tao po yan. Kasi binigyan po tayo ng oras po ngayon yan. Ayan. Baka may question pa po. Kung wala na po, kung wala na po mga mentors, bigay na po natin ang ating certificate of appreciation po kay Mentor Stephen Jan Hardeleza. Ayan. Hello po, Mentor Edward. Pwede pong pa-help po sa pag-share screen po ng ating certificate po. Mens, nasa iyo yata. Sa akin po. Ayan, paano po pala sa... I-send mo na lang sa akin, please. Kahit sa GC na lang po. Oo. Sorry po. Mentor Poy, sorry po. Sorry. Okay lang po. Okay, mabilis lang po ito. Maraming salamat po. I-send mo na. Ayan po. Okay. Dalahan. Sa Conquerors po. Okay. Thank you so much po, Mentor Edward. Hindi ito. Sorry. Mentor Rico, hindi ito. Isa pa. Sorry po, Mentor Poy. Mentor Rico. Po. Hindi ito. Hindi po iyan. Poster niya yan. Ay, nasindan daw po pala ni Mentor, ano po sa inyo? Ay, wala po pala. Poster po pala yun. Ito. Nandito pala sa akin. Ako pala ang hindi tumitingin. Oh. Speaker po natin for today. Sandali lang po. Ito na. Yan. Yan. So, ito na po tayo. Yan. Yan, certificate of appreciation po mula sa Conquerors po, no? This certificate present for Stephen Jan Hardeleza, sharing his valuable wisdom, success story, and for being our guest speaker in Conquerors po. Given this August 25, 2023, and Mentor Stephen Jan Hardeleza po. Maraming salamat po. Mentor of Conquerors po mula kay Mark Galansan po. Thank you so much po. Pwede na po tayo mag-mute and salamat po kay Mentor Stephen. Thank you, Mentor Stephen. Thank you po. Thank you, Mentor Stephen, sa your development. Thank you. Thank you, Mentor Stephen. Thank you, Mentor Stephen. Thank you. Everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Mentor Stephen. Thank you, Mentor Rico. Thank you, Mentor Rico. Thank you, Mentor Rico. God Thank bless you, Mentor. Mommy. Cute ng aso. Hi! Oh my God. Bigo. Ano yung pangalan niya, Mentor Poy?
Thank you po, Mentor, po sa time niyo po. Anong pangalan niya, Mentor Koy? Bye-bye. Thank you so much, everyone.